Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw, winawakasan ng kapanahunan ng biyaya at nagsasalita upang magperpekto at magliwanag. Mga salitang nag-aalis ng mga malabong pagkaunawa sa Diyos mula sa puso ng tao. Ginawa ni Jesus ang gawain na naiiba. Nagsagawa siya ng mga milagro at pinagaling ang may sakit. Ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng langit at ipinako sa krus para tubusin ang lahat ng tao. Kaya nagkaroon ng pagkaunawa ang tao na palaging ganito ang Diyos. Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang tao ng mga huling araw. Ang lahat sa salita, sa mga salita niya, nakikita mo kung ano siya. Sa mga salita niya, nakikita mo na siya ay Diyos. Nagkatawang taong Diyos sa mga huling araw. Inaalis ang mga malabong pagkaunawa sa Diyos mula sa puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawain. Ang kanyang totoo at normal na gawain sa gitna ng lahat ng tao. Batid ng tao ang pagkatotoo ng Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos na malabo. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nagkatawang tao, pinapagiging ganap niya ang tao, tinutupad ang lahat. Ito ang gawain na makakamit ng Diyos sa kahuli-hulihan ng mga araw. Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang tao ng mga huling araw. Ang lahat sa salita, sa mga salita niya, nakikita mo kung ano siya. Sa mga salita niya, nakikita mo na siya ay Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao ay bumibigas lamang ng mga salita, dahil ito ang kanyang gawain sa mundo. Makikita mo ang kanyang kabuuan sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. Makapangyarihan, mapagpakumbaba at kataas-taasan. Ang Diyos na nagkatawang tao ay bumibigas lamang ng mga salita, dahil ito ang kanyang gawain
Nakikita mo ang kanyang kabuuan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Makapangyarihan, mapagpakumbaba at kataas-taasan. Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang tao ng mga huling araw. Ang lahat sa salita, sa mga salita niya, nakikita mo kung ano siya. Sa mga salita niya, nakikita mo nga siya ay Diyos. Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang tao ng mga huling araw. Ang lahat sa salita, sa mga salita niya, nakikita mo kung ano siya. Sa mga salita niya, nakikita mo na siya ay Diyos. Sa unang pagkakatawang tao niya, di tinapos ng Diyos ang gawain. Tinapos lang niya ang unang hakbang na kailangan niyang gawin sa katawang tao. Nagbalik siya para sa gawain ng pagkakatawang tao. Nagsasabuhay sa normalidad at realidad ng katawang tao. Nagbubunyag sa salita niya sa ordinaryong katawang tao. Di natapos ang gawain ng katawang tao. Ang pangalawang pagkakatawang tao'y tulad ng una sa diwa, mas tunay at normal lang. Sa gawain ng paglupig na ang gawain ng Diyos sa katawang tao'y magtatapos ng buo. Ang gawain ng pagtubos ay simula lang ng gawain ng katawang tao. Ang katawang taong nagsasagawa ng paglupig ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang tao. Katawang tao ni Jesus ang ginamit na handog sa kasalanan nung siya'y pinako sa krus bilang sakripisyo. Sa katawang taong normal, tinalo niya si Satanas. Sa gayoy, niligtas ang tao mula sa krus. Sa ganap na katawang tao, sa bagong pagkakatawang tao niya, ginagawa ang paglupig at tinatalo si Satanas. Normal, tunay na katawang tao lang ang kukumpleto nito, na may malakas na patotoo. Yeah! Sa gawain ng paglupig na ang gawain ng Diyos sa katawang tao'y magtatapos ng buo. Ang gawain ng pagtubos ay simula lang ng
katawang taong Diyos. Banal niyang gawain, tinutupad sa katawang tao. Tungkulin ng katawang taong magsalita at sa gayon malupig, mabunyag at maperpektong tao. At siya'y maalis ng tuluyan sa gawain ng panlupig, na ang gawain ng Diyos sa katawang tao'y magtatapos ng buo. Ang gawain ng pagtubos ay simula lang ng gawain ng katawang tao. Ang katawang taong nagsasagawa ng paglupig ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang tao. Ang pagkakatawang tao'y pagpapakita ng Diyos sa katawang tao. Gumagawa siya sa mga tao sa katawan ng isang tao. Kaya katawang taong Diyos ay dapat may normal na pagkatao. Pagkakatawang tao'y nangangahulugang siya'y nabubuhay at gumagawa sa laman. Sa pinakadiwa niya, siya'y nagiging tao. Di magkakaroon ng katawang tao nang walang pagkatao. At wala nito'y di isang tao. Pag kumuha ang Diyos ng katawan, pagkatao niya'y pag-aari niya. Huwag sabihin pag nagiging tao ang Diyos, siya'y may pagka-Diyos lang, walang pagkatao. Ito'y kalapastanganan, labag sa katotohanan ng pagkakatawang tao. Dahil nagiging tao ang Diyos, diwa niya'y kombinasyon ng pagkatao at pagka-Diyos. Tawag sa kombinasyong ito'y Diyos mismo, Diyos mismo sa lupa. Gawain niya'y ginawa ng pagka-Diyos na nakatago sa pagkatao niya. Katawang tao niyang gumagawa ng gawain ng pagka-Diyos. Bilang tao't Diyos, Diyos ay nagiging tao sa loob ng katawan. May diwa ng pareho, kaya siya higit sa lahat ng tao. Sayaong may katawan ng taong gaya ng sa kanya. Sa lahat ng may pagkatao, siya at siya lang ang katawang taong Diyos mismo. Lahat ng iba ay tao lang. Dahil nagiging tao ang Diyos, diwa niya'y kombinasyon ng pagkatao at pagka-Diyos. Tawag sa kombinasyong ito'y Diyos mismo, Diyos mismo sa lupa. Lahat ng nilikhang tao'y may pagkatao lang, habang katawang taong Diyos lang ang may katawang pagkatao't pati pagka-Diyos.
Ang pagkakatawang tao ay pagiging tao ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, nagiging tao ang Diyos mismo. Ang kanyang gawain sa katawang tao ay ang gawain ng Espiritu na nagkakatotoo at ipinapahayag ng katawang tao. Wala maliban sa katawang tao ng Diyos ang makakagawa ng ministeryo ng Diyos na nagkatawang tao. Ang nagkatawang taong Diyos lamang ang normal na pagkataong to, ang makapagpapahayag ng maka-Diyos na gawain. Ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos ay yung ginagawa ng isang ordinaryo at normal na tao. Ang gawain ng Diyos na ginagawa ng Diyos, ang kaniyang maka-Diyos na gawain sa tao at pinag-apising Satanas. Sa pagparito sa katawang tao para gumawa, ipinapakita niya kay Satanas na tao na ang Diyos. Ang Diyos ay sanang normal at ordinaryong tao, ngunit tagumpay siyang makapaghahari sa buong mundo. Ipinapakita niya kay Satanas na tao na ang Diyos, ngunit nagagapin niya si Satanas. Natutubos niya ang sangkatauhan, nalulupig niya ang sangkatauhan. Ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos ay yung ginagawa ng isang ordinaryo at normal na tao. Ang gawain ng Diyos na ginagawa ng Diyos, ang kaniyang maka-Diyos na gawain sa tao at pinag-apising Mithi ni Satanas. Satanas na pasamain ang tao. Mithi ng Diyos na iligtas ang tao. Binibitag ni Satanas ang tao sa kailaliman. Sinasagip siya ng Diyos mula rito. Nililinlang ni Satanas ang mga tao na lumapit at sambahin ito. Pinapailalim sila ng Diyos sa kaniyang dominyon, dahil siya ang Panginoon ng buong paglikha. Oo, siya ang Panginoon ng buong paglikha. Ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos ay yung ginagawa ng isang ordinaryo at normal na tao. Ang gawain ng Diyos na ginagawa ng Diyos, ang kaniyang maka-Diyos na gawain sa tao at pinag-apising Satanas. Ang gawain ito'y sinagawa sa pamamagitan ng dalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang kanyang katawang tao'y talagang pagsasama ng pagkatao at pagka-Diyos, at nagtataglay ng normal na pagkatao. Ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos ay yung ginagawa ng isang ordinaryo at normal na tao. Ang gawain ng Diyos na ginagawa ng Diyos, ang kaniyang maka-Diyos na gawain sa tao at
pinakapisig, Satanas. Tinupad lamang ng yugto ng gawaing isinagawa ni Jesus ang diwanang. Ang salita ay sumasa Diyos. Yun ay katotohanan ng Diyos ay sumasa Diyos. Espiritu ng Diyos ay nasa katawang tao, di mahihiwalay sa Kanya. Katawang tao ng Diyos ay sumasa Espiritu na mas malaking katunayang si Jesus ang unang nagkatawang taong Diyos. Gawain ng mga huling araw, tiyak na tumutupad sa kahulugan ng ang salita'y nagiging tao at nagbibigay rin ng mas malalim na kahulugan. Sa ang salita'y sumasa Diyos at ang salita'y Diyos. At payagan kang maniwala ng matatag sa mga salitang sa pasimula ay ang salita. Itong gawain ng pangalawang pagkakatawang tao, pinakahuling oras ng Diyos ay nagkakatawang tao. Kinukumpletong kahulugan ng pagkakatawang tao, isinasagawa nito't inilalabas lahat ng gawain ng Diyos sa katawang taong nagwawakas sa panahon ng Diyos na nasa katawang tao. Sa panahon ng paglikha ng mundo, Diyos ay may taglay na mga salita. Oo, mga salita niya'y sumasa Kanya. Siya'y di nahihiwalay sa mga to, mas nililinaw ng huling panahon ang kapangyarihan at utos nila. Pinapayagan ang taong makitang daan niya at marinig Kanyang mga salita. Itong gawain ng huling panahon, dapat mong maunawaan tong mga bagay. Dito tungkol sa pagkilala sa katawang tao, kundi kung paano mo nauunawaan ang katawang tao at ang salita. Ito ang patotoong dapat mong ibahagi at dapat na malaman ng lahat. Itong gawain ng pangalawang pagkakatawang tao, pinakahuling oras ng Diyos ay nagkakatawang tao. Kinukumpletong kahulugan ng pagkakatawang tao, isinasagawa nito't inilalabas lahat ng gawain ng Diyos sa katawang taong nagwawakas sa panahon ng Diyos na nasa katawang tao.